masasabi ko, para makapag-move on ka, it really takes time. Kailangan, kailangan pagdaanan mo siya. Para ano yun, mawala siya completely. Para pag pumasok ka ulit sa bago mong relasyon, alam mo na. Carry mo na. Oo, alam mo na, parang, alam ko na. Kasi noong unang relasyon, nung first boyfriend ko, hindi ko alam gagawin ko sa first heartbreak ko. Para ako mababaliw. Ganon. Pero nung pangalawa, ganon na lang, di ba? Brush it off, brush it So, off. malaking bagay na na-experience mo yun nung first. Opo. Kailangan mo talaga siyang pagdaanan. Malamang kayo rin po, di ba? Lahat sa atin dito nagkaroon na ng heartbreak. Di ba? Si Andy na po ang sunod pong sasagot. Ay, Andy, oo. Colorful ang kay Andy po. Ganyan. Mukhang mahaba-haba. Ay, kukwento mo. Paano ba ako nag-move on? I guess, binaling ko yung attention ko sa iba talaga. Parang I traveled a lot. I focused on yung mga activities na matagal ko nang gustong gawin pero hindi ko siya nagagawa nung kami. Para iba naman. Parang nag-build ako ng sarili ko. Nag-build ako ng sarili ko parang panibagong world para sa sarili ko na hindi siya kasali. Kasi syempre, di ba, parang tagal na kayo yung magkasama palagi. So parang isa na yung mundo nyo. Kahit anong bagay na gawin mo, maaalala at maaalala mo siya eh. Parang out of sight, out of mind. Diba? Naniniwala ako dun sa ganun. So parang the less na gumagawa or ginagawa mo yung mga bagay na nagpapaalala sa'yo sa kanya, mas madali kang makakapag-move on. So yun. Kanino daw yun? Parang wala naman yatang hindi nakakaano. Parang alam naman ng lahat na. Alam naman natin ang buong Pilipinas. Oo, sa bagay. Oo. Direct, ano na lang, yung Camp Sawi, ano po, comedy ang atake nito, or ano lang talaga, may mga iyakan din. Iyakan din, dramedy. Dramedy. Drama na may comedy. Okay. May mga inputs po sila, syempre, Oo, sa dami ng ano. Opo. So, sa ano mga nakaka-relate doon? Sa mga characters nila, nakaka-relate din talaga sila at may mga sinuggest din sila sa kwento para maging masaya. Ate, siguro sisingit ako, pa-describe natin yung mga roles nila isa-isa bago sagutin ni Direk yung question. Let's start with Andy. Ako po dito si Clarice. Ako po yung isa sa mga 5 nasawi na pumunta sa camp. Pero yung pinagkaiba ng character ko sa character nila is ako yung, kumbaga, pa-strong ba? Diba? Kasi she really handles the situation as though wala siyang problema. As in, there are parts na makikita mo na nagtataka yung mga tao. Ano mang ginagawa nito dito? Parang hindi naman yata to heartbroken. But then, I guess, my characters just shows that maybe she represents yung mga ibang sawi na hinahandle nila yung situation as best they could when they are in front of other people. But it doesn't mean that the pain that they're feeling is less than how the others are coping. Ganun po. I see. Ako po parang ginawa talaga yung role para sa akin eh. Oh! Talaga! So, relate na relate. Talaga, ginawa niyo to para sa akin eh. Hindi kasi, well, guys, as you can see, ako lang po yan. Ayan po. Ano po siya? Isa po siyang babae na nag-a-adapt sa mga karelasyon niya or sa mga naging boyfriends niya. Kung ano man yung mga gusto ng boyfriends niya, ginagawa niya. Parang hindi pa niya nahanap yung sarili niya eh. May mga ganong klaseng tao. So, ganon siya. Ako sa totoong buhay, hindi naman po ganon. Medyo doon lang sa pagka-rock and roll niya kami nagkapareho. Ayun. Tapos, yun lang po. Ako ba? Ako, parang ayokong sabihin sinulat siya para sa akin eh. Kasi parang mali. Kasi yung role ko po dito si Joanne. Ako po yung sa 5 babae, siya yung pinakabaliw. Kita nyo naman po, naka-straight jacket siya. Siya po yung pinaka-transparent actually, na parang wala na siyang hope na naiisip para sa kinabukasan niya. Kasi sobrang down na talaga siya. At ang rason kung bakit, abangan niyo na lang po. Yan. Yes. Sa akin naman po nakaka-relate ako kay Jessica dahil si Jessica po 18 years old po. Tapos, bagets,
Ako rin, ganun ako nung na first time na ma-heartbroken talaga. Kaya si Jessica, millennial, mahalaga sa kanya maging maganda. Kaya lagi po siya nagmamaganda. Kahit po na feeling niya, yung buong mundo niya, nasira na, hindi pa rin siya papayag na makita ng ibang tao na hindi siya okay. So in denial po si Jessica. Bella, Okay, ako po dito si Bridget. So, si Bridget po yung pinakahuling papasok sa camp. So, medyo sabay ni Bridget sa audience makikilala yung 4 na babae. So, kay Bridget mas exploring herself kasi 10 years siya sa relationship niya eh. Ang alam niya lang sa sarili niya kung paano din yung boyfriend niya. Parang package deal sila. So, hindi niya rin masyadong kilala yung sarili niya. And the way she sees the world, parang fresh lahat. Kasi nga, kasabay ko kayong papasok sa camp. So, yun po. last na lang sa lahat na casted. Alin ang mas masakit? Yung, kung experience lang ninyo ito ha, business experience nyo, alin ang mas masakit? Yung kayo ang nakipag-break o yung boyfriend yung nakipag-break sa inyo? Hindi ko pa po natatry makipag-break. Isa pa lang din yung ex ko. Pero ako sa tingin ko, mas masakit yung ikaw yung nakipag-break. Kasi pag ikaw yung binreakan, kahit pa paano, alam mong wala kang ginawa para maghiwalay kayo eh. Tsaka wala ka ng regrets, nagawa mo na lahat. Pero parang pag ikaw yung nakipag-break, marami ka sigurong tanong na pwede pa ba, pwede bang inayos pa namin, or may magagawa pa bang paraan? Tsaka sinaktan mo yung taong mahal na mahal ka kasi nakipag-break ka. So siguro mas masakit yung ikaw yung makipag-break. Yan. Sa akin po, depende sa sitwasyon. Kasi merong breakup na you fall out of love. Tapos kung sino yung iniwan sa falling out of